Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, tunay na kahiwaga niya. Ang ginagawa niya ay di malilirit ng sinuman. Mga ibabahagi niya ay walang makababatid. Pagdakay masisilayan kung pagtutuunan ng pansin. Ang bawat araw ay kainaman. Tunay na walang hanggan ang kanyang pagmamahal. Kaya't kung tuwir ang lahat lamang, sa kanya'y maghahari ang pag-ibig ng Ama. Walang hindi magsasabing tunay na kay buti niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Anong nais ng tao na pawang makabubuti sa kanya na kapag ginusto niyang gawin ay di nga makabuti? Samantalang lahat ng pawang mabuti ang gusto ng Amang tuparin ng mga anak niya. Buhay nga ba ang Ama? Kaya't kung papaano may balangkas siya ng mabuti at ang bawat balangkas niya ay ikabubuti, ang tao, kung tutuparin din niya ang layunin ng Amang pagpapakabuti sa lahat ng mga anak niya, wala ngang magiging masamang anak siya. Pawang katotohanan sa isip lang ang kasamaan. At nagiging masama ang isang katauhan kung paghahariin niya yon na pumapasok sa isip niya at damdamin. Subalit, kung mismo ang tao ang siyang magtitimpi sa kanyang sarili sa kasamaang pumapasok ng isip niya, kaya niyang tutulan, kaya niyang hadlangan, sapagkat walang mabuti na hindi mananaig kung ang Ama ang nangunguna sa bawat anak niya. Halina kayo, mga minamahal ko, ang pagkainip ay nagiging daan din ng pagkainis. Ang mainit na pakiramdam, nagiging daan din ng pagkayamot. Kung hindi ka marunong magtimpi, sadyang masasabi mo, kay init naman ang panahon. Reklamo dito, reklamo doon. Ano nga lang ang hindi binabahaging reklamo ng tao? Ano ang hindi binabahaging inireklamo ng tao? Yung pagpapala, di ba ga? Kapag maganda siya, hindi siya magrereklamo. Pag pangit siya, nagrereklamo. Pag malakas siya, hindi siya magrereklamo. Pag nanghihina, nagrereklamo. Pag panay ang biyaya, tuwang-tuwa, walang reklamo. Pag naghirap at kinukulang, reklamo ng reklamo. Subalit, kung pagninilayan nyo, ang ginawang halimbawa ng Ama hindi nagsalita ng pagrereklamo. Sapagkat sa tao yung reklamo, tama po ba? Ang tao ang nagsasabi sa reklamo, yung pagtutulbaga. Subalit ang Kristo't Ama hindi marunong magreklamo. Sapagkat Espiritu ng katotohanan, kabanalan, kailanpaman. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, paano nga kaya matitigib ng pangunawa ang lahat? Kung binibigay mo yung maliwanag na salita, mabuting gawa, ayaw tanggapin, ayaw unawain. Paano nga lahat ay masisiyahan kapag nandito, nakikinig, pag nasa bahay, gagawin ang gusto. Huwag po kayong magagalit, huwag kayong magdaramdam. Nawa, kung paano ang tao, halimbawa, sumambas siya. Nung sumambas siya, may nakuha siya, may napulot siya, may inuwi siya. At yung inuwi niya na yun, dapat ay hindi na mawala sa kanya.
Tama baga? Katulad din ng pagparito nyo bilang paghahanap ng inyong kagalingan. Kayong mga naghahanap ng kagalingan ng katawan, nawa kung kayo ay may nakamtan sa dakong ito, huwag nawang mawalay pa, huwag nawang maparam, o pagdakay parang bulang sa inyo'y nawala. Kundi kung nadama ninyo ang hinahanap niyong Diyos, ang tinatawagan niyong di makita, subalit naramdaman nyo, nakadama kayo, bagamat nakalisa na kayo sa dakong ito, naway taglay pa rin ninyo. Sa gayon, ang tinaglay niyong pakinabang, hindi man ura-urada pagdakay magaling ang katawan, ngunit kung may nakamta naman kayong mas mainam, hindi nyo namamalayan, mas magaling ang inyong tinanggap. At yaon ang dapat na maganap sa inyong lahat. At paano ito magaganap kung hindi mo kayang tanggapin? Huwag po kayong magagalit, mga may edad na, mga matatanda na. Dapat kayong matatanda, ang kayo'y patuloy na magtuwid sa inyong mga anak at hindi pa kayo yung isang pahirap sa mga anak. Nakikita yung mali ng anak, ang mali ay hindi makita. Dapat hindi gayon. O magagalit ka naman, ngayong narinig mo ito, bahala ka. Kung magalit ka bagay, sinong tinakot mo? Subalit kung nakinig ka at tumanggap ka, mababago ka. At yun ang pawang katotohanan, sapagkat kung minsan hindi alam ng magulang ang pahirap sa anak. Ang alam lang nung minsan magulang na puro pagdaramdam, hindi naabot ang katwiran at kawalan ng anak. At hindi rin naunawa ng kalalagayan ng anak. Sabi ng tao, ano yung salita na yun? Ay sadyang totoo ito. Kung minsan, sa matanda mo pa makikita yung walang pangunawa. Hindi pa naman ulyanin para mawala ng isip. Bakit kaya? Kulang sa pagtitiwala sa amang dakila. Kulang sa pagtanggap. Kailan pa? Huli na ang lahat kung magising kay hindi na tama. Dapat ngayon na. Buhay ba ang ama? Sapagkat kung nakasumpong ng liwanag ang anak, dapat tulungan ng magulang. Hindi yaong nasa liwanag ang anak, pilit na inaakay sa dilim ng magulang. Anong uring magulang ang ganito? Parang nagkabaligtad ang mundo. Na dapat ang magulang ang taga-akay sa matuwid, ang magulang maghahatak sa baluktot. At pilit na ipapaunawa ang hindi tamang gawa. Paano kung pares kayong nagkasalubong na baluktot ang katwiran? Paano kayong nagkapanama? Wala, pares kayong nalisya. Mga mahal, pawang katotohanan. Huwag niyong pairalin ang inyong damdaming magulang na hindi totoo naman. Ang tunay na magulang mapang-unawa sa mga anak. Ang tunay na magulang siyang nagpaparaya sa anak. Upang kapag siya ay nagkaroon din ng anak, gayon ang gawin niya sa kanyang mga anak. O sino pang magpapasakit sa magulang? Wala na. At kung lahat naman ng anak ay gayon ang ginagawa, sino pang magpapasakit sa bawat isa? Wala. Mga mahal, dapat kung nag-aaral ang tao, wag lamang ang pag-aralan niya ay paano kakain, maghahanap buhay, magkakaroon ng yaman, kundi pag-aralan din ang ugali. At ito ang kalooban ng Ama. Ikaw tao, kung kilala mo ako, wika niya, pag-aaralan mong tama at gusto ko, upang hindi nahirapan ang kalooban at kaisipan mo. Subalit paano nga kakamtin ito?
Ang gusto ng matatanda ay inuuto-uto para kabagang bata. Subalit, hindi ibig sabihin ay huwag ka namang mahalin at sundin. Susundin ka pa rin, mamahalin ka. Lamang, kung baluktot ang sayo, kahit matanda kay, makinig ka naman. Kahit na mali ay sisingit mo ang sayo, ay hindi ka tama. Nasa mali ka. Kaya paano ang natutunan mo? Paano kanyan? Sasabihin ng amang karapat-dapat na magulang. Buhay ba ang ama? Mapapalad ang mga magulang na tigib ng pangunawa sapagkat malapit sila sa ama. Kinikilala nila ang katwiran ng ama. At mapapalad din naman ang mga anak na nagkaroon ng magulang na nagtawid sa kanila sa liwanag at nagbigay ng tanglaw. Ang ina ng tahanan ay liwanag ng tahanan. Ang ama ng tahanan ay haligi ng tahanan. Sa makatwid, ang haligi at ilaw ay sa tuwin ay magkaangkop yan. Sapagkat gaano man katibay ang tahanan kung madilim ang kalooban, paano mo makikita yung daraanan mo? Subalit, gaano man naman kaliwanag ang kalooban, kung marupok naman ang pagtitindig ng tahanan, wala rin silbi. Kaya't pinag-angkop ng ama ang dalawang ito, liwanag at tibay ng haligi. Sino ang haligi ng tahanan? Ang ama. Ang liwanag, ang ina. Kaya, napakahalaga nang matuto ang magulang. Kung hindi man natuto ng bata siya, dapat nung tumatanda, natututo na. Wala namang taong hindi magbabago kapag ginusto. Kaya lang hindi nagbabago ang tao kapag ayaw niya. At pinipilit baga ang kanyang sarili sa hindi naman tama. May isip ang tao, dapat pagnilayan ang lahat ng sinasabi. Dapat suriin ang lahat ng gagawin. Kung alam mo na mali ka kahit magulang ka, sumuko ka sa anak mo. Kung alam mong tama ang anak mo. Ngunit kung mali siya, bakit ka susuko? Kahit na ano pang sabihin niya sa'yo. Patotohanan mong magulang ka na dapat siyang sumunod sa'yo kung nasa tama ka. Subalit, kung mali ka, kahit anak mo lang, pakita mo marunong ka rin magpakababa sa kanya. Buhay pa ang ama. Sapagkat gayon ang ama sa isang anak. Nagpakababa ang anak, pinakita naman ng ama ang lakas at kalasagay siya. Kaya, ang taglay ng ama ay taglay ng anak, at ang taglay ng anak ay taglay ng ama. Kung magkagayon at anak nga kayo ng ama, bata at matanda, ang katwiran niya at kalooban niya ay batid nyo. Kaya, ang nasa tamang daan, nakikita niya lahat ang matwi at tumpak na pamamaraan. Buhay ba ang ama? Kung magkagayon, mga mahal, mahihirapan pa ba ang bawat isa, anak at magulang? Kung parehas na nagkakaunawaan ng magulang at anak, maganda ang pagsasama. Subalit, kung hindi sila magtama, kahit kailan magkalihis ang ugali, hindi magiging maganda. Buhay ba ang ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan, walang perpektong magulang at anak. Lahat ng tao ay nagkakamali, nagkakasala. Lamang kung lahat ng tao ay marunong magsuri sa kamalian at isusuko at
babaguhin. Walang nagkasala na hindi patatawarin. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, paano kang tatawid sa dagat kung sinasalungat mo yung alon? Makakasadsyad ka baga o ika'y titiyab? Subalit kung aayunan mo yaan, maaring sa paghampas ng alon, pati ikaw tinatangay niya. At magaan para sa iyo. Kaya't kung lahat lamang ng tama at mabuti aayunan ng tao at walang sasalungat sa kabutihan ng Ama, walang mahihirapang kalooban ng mga anak niya. Buhay ba ang Ama? Alisin na yung maramdamin na hindi tama at totoo. Hindi masamang magdamdam at magtampo sapagkat ika'y tao. Subalit ang masama yung magtanim ka. At yung pagdaramdam mo'y pinahaba mo at ang pagtatampo mo'y pinatay na ang pagmamahal mo. Kung nagtampo kayo, ipabatid mo sa pinagtatampuhan mo. Kung nagdaramdam ka, ipakilala mo sa makakadama sa'yo. Subalit, kung sisikilin mo sa damdamin at pakikita mo yung mali, ikaw na rin ang may sala sa sarili mo. Sapagkat, paano malalaman ng kapwa mo ito, kundi magsisiwalatan kayo, lalo tigit sa anak at magulang. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam. 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 Kaya nga, lumalawak ang hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan ng mga nilalang. Kung kapwa may tinatahan sa kalooban na hindi maisiwalat at pilit na nagpupumiglas ang galit. Paano magaganap ang wikang magmahalan kayo? Kailanman ay hindi matutupad at magagawa ito ng taong may laman sa puso niya. Kaya't sino dinadaya? Hindi bagat ang sarili. Kung sasabihin ng tao na wala akong pagdaramdam, subalit mayroon, sino dinaya niya? Kung sasabihin ng tao, hindi ako nagsisinungaling, subalit nagsisinungaling, sino kiniloko niya? Wala, kundi ang sarili. Mga mahal, bakit ganito ang pagwiwika sa inyo? Sapagkat marapat na pag-ukulan ng pagninilay ang bawat pag-uugali ng tao. Marapat na suriin kung sino kayo at sino ang kapwa nyo. Hindi siya miyang sila sinusuri nyo, kundi ang sarili ninyo. Kaya nga, maraming nilalang kapag gumawa, akala'y lahat ay tama. Subalit sa katotohanan, kapag nagsuri ang Ama, kahit lingkod na, may mali pa rin pala. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam. 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 Alalaumbaga, patitibayin ng Ama ang kalooban at kaisipan ng taong nakikipagtotoo sa Kanya. Kaya't kung dating ang habag niya hindi totoo, magiging totoo ang habag niya, sapagkat may pag-ibig na. Kung dating ang pandaman niya ay may kasamang panloloko at dinadaya ang sarili, nang masumpungan ng Ama, tapat at totoo na sa damdamin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan
pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Sadyang mahirap mamuhay ng walang salapi, kulang at salat ka sa lahat ng bagay. Subalit, ito po ang pinabatid ng Espiritu. Alam niyo po, ang taong nasa Kanya na, hindi na maraming hinahanap. Kaya kampante, kontento lang siya, sapagkat nasisiyahan na siya kung ano yung makamtan niya. At yun po ang totoo, itaga niyo sa bato. Kung totoo niyo nang kilala ang Ama, maunawaan niyo mga salita niya. Kaya hindi maaaring dayain, palipitin ang salita niya, sapagkat yun ay totoo. Ngunit, sinong magpapatotoo? Tao lang ang nagsasalita sa inyo at sinong maniniwala? Yung totoo at nagpapakatotoo. Tama po baga? At yun ang pawang katotohanan mula sa unang tipan at huling tipan, bagong tipan. Buklatin nyo'y gayon. Ang taong nasa Kanya, kontento sa buhay. Kaya, hindi siya kailanman nababalisa, nag-aalala, natatakot, at maraming hinahanap, kundi kung minsan, nagugulat pa siya sapagkat pag kumilos ang Ama, hindi niya inaasahan, nakakanta niya. At yung mga maraming hinahanap at maraming ginugusto, pagal ng isip, pagal pa ang kalooban, pagal ang katawan, pagkatapos lumuluha, walang nakamit. Subukan po ninyo. O kung lingkod kayong totoo, alam nyo ito. Sapagkat yan ang pawang katotohanan. Kung tunay kayong tagasunod at kilala nyo ang Ama, masasabi niyong totoo tinuran sa inyo, sapagkat ito ang nakatala sa banal na aklat. Matutong masyahan at makontento ang tao. Sa makatwid, kung kontento ka at nasisiyahan, masaya ang buhay mo. Kaya kahit talong ang inulam mo, nakatawa ka. Kung ayaw mo ng talong at tuyo hinain, masaya ka pa rin. Ngunit kung hindi, karami mo nang nakikita, reklamo ka pa ng reklamo. At wala ka sinisilip, kundi yung kapwa mo. Ang sarili mo'y ayaw mong tingnan. Kung nasa tama't totoo ka, buhay ba ka? Oh, mga mahal, sadyang maraming magagalit kung hindi totoo. Subalit kung totoo, makipagniig ka sa Ama. Pakipagniigan mo espiritu niya kung si Kunching ay nagkamali sa tinuran. At kapag sinabing hindi tama, aba, ipaglaban mo. Baka demonyo na yan. Sapagkat hindi ka tuturuan ng Ama na gayon. Sapagkat ang Ama ang ituturo sa iyo, puro pagpapakumbaba at pangunawa. Buhay ba ang Ama? At ang gagawin niya sa iyo, puro pagpapakabuti, hindi ka gagawing mayabang at palalo. Sapagkat siya'y gayon. Sa anumang kanyang kapangyarihan, wala siyang kapalaluan at kayabangan. Anuman siyang ginagawa sa bawat araw, bawat segundo na may nagagawa, hindi niya sinasabi. Huwag kang ganyan at ako gumawa niyan. Huwag mo ako subukan na ako'y kaya kitang patayin. Subalit sa tao, kay ina magturan. Yung kaya niya, sabihin ang gusto. Yung wala siyang kakayahan, tipipi siya. Pinid ang bibig niya. Mga mahal, sa larangan ng kabanalan, hindi pinag-uusapan kung sino ka't ano ka. At kung ano kalalagayan mo, kung tunay mong batid ito, na ang Ama ang nagtatakda, nagtatala, at naghahatol. Sapagkat sa larangan ng kabanalan, ang totoo sa Ama. Ang hindi, hindi Kanya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ang aking tinuturan. Kaya
Kung nasa mabuti ka, sumulong ka. Gawin mo ng gawin, tumupad ka ng tumupad. Subalit sa pagtupad mo, sa tuwin ay magnilay ka. Huwag gawa ka lang ng gawa sa gusto mong gawin. Kailangan magtanong ka muna sa nag-aatas sa'yo at pinag-atasan ang sarili mo. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko. Sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, kung ganang pagkatao'y hindi buong tapang isisiwalat ito. Subalit, sino man sa inyo, patototohanan, totoo yaon. Sapagkat ang taong nasa mabuting pag-iisip, malumanay mag-isip. Ang taong nasa kabanalan ng puso, marahan magdulot sa kapwa niya. Sapagkat lahat pinagmamasdan, sinusuri kung kakayanin baga ang bawat ibibigay. Kaya't kayanin ninyo ang nasa inyo. At kung ang Ama ang sumasa inyo, makakaya nyo nga ito. At kung tunay na siya nga ang kinilala nyo, katulong nyo siya sa dinadala nyo. At kung tunay na siya nga ang sa puso nyo, walang lumbay na kakayanin ito, sapagkat kapiling nyo. Bagamat walang pananaw kayong makikitang paggalaw sa inyong katauhan. O mga minamahal ko, katotohanan ang tinuran ko, kaya may umaaliw na hindi nakikita. May nagpapalakas na hindi makikita. May bibigay ng liwanag na hindi tutulad ng ilaw na makikita mo, kundi sa isip at damdamin mo, nagliliwanag ka buong pagkatao na wala kang makikitang uundap-undap kung malapit ng mapundi. Dili kaya'y maningas maningning kapag lagablab. Ang ilaw na binahagi ng Ama sa tuwin ay maningning at malablab. Subalit, nasa tao kung bakit humihina ang ilawang ito. Mga mahal, katotohanan ang sakit tinuran. Subalit sinong magpapatotoong kapwa nyo tao, samantalang pagkataong nasisilayan nyo, maliban kung kaangkop nga sa inyo ang pagkatao nyo'y nasa espiritu na ng Ama. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. At ang isa pinagmulan, nagkakatuwaan, nagkakasiyahan sa bawat pahayag ng Ama na darama. Nakikilala ang salita niya. Kaya't sa anumang kaparaanang ito'y naririnig, ito'y nababasa, nararamdaman, masiglang puso nila. Kaya't ang pinag-isa't pinagtiyap sa isang espiritu, nagkakasiyahan habang pinag-uusapan ang kadakilaan ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Galit po ba kayo? Parang galit yata kayo. Nakatahimik kayo. May buhay po ba kayo? Ay, salamat naman. Maganda po ba ang taong mastampuhin? Kapag kayo ay nakalagay po sa banal na aklat, uminom ng alak, karampot, pampatibay ng puso at ng katawan, pero hindi sinabing lumaklak ka ng alak. Buhay ba nga, Ma? Ang sabi, uminom lang, hindi lumagok.
Ngak. Buhay ba nga ma? Naunawaan niyo po ba? Ang wika po, tumikim ka, minom ka. Sapagkat ang Kristo'y nakiinom din, nakisama, nakikain, subalit hindi nakilaklak at nakilagok, kundi nakiinom lamang. Buhay ba nga ma? Kaya anumang labis hindi na tama, anuman ang kulang hindi akma, kaya dapat magtama, katamtaman lamang. Tama baga? O sulong, pag nagbitbit ka ng isang timbang tubig at umaapaw, bago mo maisadsyad sa tutunguhan mo, gano'n ang nawala? Kinakalos, nalalaglag. Abay, ganyan din ang Ama. Huwag mong paapawin siya at baka kalusin ka na. Hindi po natatakot ang tao sa ganito, ngunit di ko naman kayo tinatakot. Sapagkat ang aral at pangaral ng Ama'y hindi nakatatakot, hindi nananakot, kundi nagpapagising sa diwa ng tao na kung tatanggapin ang katotohanan at magninilay, mawawawan at tatanggapin na lubusan. Buhay ba nga ma? Kaya, kung tanungin kayo ng Ama, anak, pag ba uminom ka ng alak at nalango ka, nawala na problema mo. Pag nahandusay ka diyan, masaya ka na ba? Aba, kapalit dyan ay sakit sa ulo. Buhay ba nga ma? Mga mahal, ang alak ay wala ring pinagkaiba sa pag-uugaling hindi tama. Na kapag nasobrahan ka sa maling pag-uugali, para kang nalango. Nakakalango din, nakakawala ng destinasyon. Nakakawala ng pag-iisip na mabuti. Tama baga? Kaya, kung nakikilala ng tao ang Ama at kinikilala, may sakit ka ba? Huwag mong pakaribdibin. Huwag mong pakarubdubin. Sapagkat kapag dinibdib mo yan, ikaw rin ang kawawa. Walang mabuting idudulot sa iyo yan. Kundi ang gawin mo, patag kang manalangin, kampante kang dumulog, at payapa ang isip mo na ang kinintanggapin. Buhay ba nga ma? Gayon din ang mga pinagdaraanan sa buhay. Maliwanag ang tinuran, tinikmang daraanan, aking bubunutin at aking aalisin. Upang ika'y makadaan at di ka masaktan, anak kong minamahal. Ang bawat balakid sa akin tatanggalin, tunay na aking lilinisin ang iyong daraanan upang ika'y makasadsyad at magtagumpay. Sa makatwid, kung batid mo yaon, tupdin mo, panaligan mo, asahan mo, at gumawa ka ng mabuti. Buhay ba nga ma? Sa palad lamang, kapag natinik ang daliri mo at yung palad mo, pag dinakot mo ito, pag tumama sa palad mo, di ba mararamdaman ng daliri mo, sasakit? Daliri lang yan. Kung isang tinik lang na mababaw, ano pa kaya yung tinik sa puso mo? Na hindi mabunot-bunot ito. Paano mababahaw ang pinagbaanon niyan? Mga mahal, wala namang papasok na tinik dyan para ibaon. Hindi naman kukuha ka ng tinik ng isda para ipasok mo at iturok doon. Hindi rin kukuha ka ng tinik ng suha para ipasok mo doon. Kundi yung tinik na dulot ng galit, hinanakit, pagkainggit, poot, selos, hinanakit. Kaya, ilang tinik kaya ang nasa tao? Kapag ito'y binunot lahat, ang gaan ng paghinga at pakiramdam.
Buhay ba ang Ama? Tinik ng pagkatakot, ng pagkabahala ng puso mo, ng pag-aalala, paano ka magiginhawahan? Kaya, alisin mo lahat yan. At para kang lumagok ng tubig na nang nauhaw ka at nakalagok ka na walang lahat, di mo na naramdaman ng uhaw na bibig. Buhay ba ang Ama? Sa inyong lahat, ano nga bagang silbi nito sa ayaw tumanggap? Subalit may kabuluhan sa mga nakaunawa at tumanggap. Kaya, sa pakinabang nilang nakamtan, sila rin ang masisiyahan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Yamang naituran mo amang marapat sa kanila. Sadyang tuwiran ngang sinambit mo'y gayon, upang patotohanan mo na lahat ng anak mo'y natatarok ang damdamin. Nasusuri mo ang kaisipan, nababatid mo ang kalahat-lahatan. Kaya't muli dinudulog ko at tinahain ko sila sa iyo. Ang tumanggap sa matwid mong katwiran ay makatahak sa matama mong daan. Tinama't tinumpak ng iyong anak upang maging daan ng katotohanan at tuwirang ito'y sundan ng iyong mga anak na nakilala ang iyong katotohanan upang sila'y palayain at kalagan. Yamang narinig mo ang mga tinuran, tanging ikaw, Ama, ang nakababatid niyan. Ang bawat isa ay gawad mo ang marapat sa lahat ng sayo ay nagpapakatapat. Net karamaneyahan, net karamaneyahan, net karamaneyahan. Buhay ba ang Ama? Tuloy po ba natin? Nainitan na po ba kayo? O, mainit po ba? Baka po naman pati isip nyo mainit na. Alam nyo po, pag sumali ka sa contest, halimbawa ay sa amateur, alam na alam mo, maganda ang boses mo, kaya ka sumali, ngayon, mayroon pa palang mas maganda sa'yo. Ang palagay mo ay napakaganda ng boses mo. Ano kaya mararamdaman mo nang ine-expect mong mananalo ka? Po, hindi kaya nalungkot ka? Maaaring magalit ka pa, Aba, ganyan din po sa pananampalataya. Yung akala ng iba ay maganda na ginawa, mabuti na ginawa. Pagkatapos hindi pala mabuti sa Ama, hindi kaya sila magdamdam sa Kanya. Pero alam niyo po ba, kung tunay na kilala mo ang Ama, hindi mo susuriin yung ginawa mo, hindi mo bibilangan ang araw mo na ginagawa mo ito at nagagawa mo yun, kundi patuloy ka lang gumagawa na hindi ka nagbibilang at di ka umaasam para hindi ka mapigo. Hintayin mo ang Ama ang magbigay ng gantimpala. Buhay ba ang Ama? At kapag pinigay niya at pinatotohanan niya sa iyo na hindi ka man kumikibot, humihingi ng gantimpala, ngunit nakikita niya yung ginagawa mo, aba, mas mainam ang pakiramdam kaysa sa umaasa na hindi niya nakamtan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan, walang kasinungalingan. Gawin niyo yan. Gawin mo lamang ng gawin kung ano ang tama at marapat. Huwag mo nang sabihin, tama naman ako, maganda naman ginagawa ko, nasa tumpak ako. Bayaan mo ang Ama ang humatol sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung kilala mo siya, hindi ka mangangatwiran sa kapwa mo. Kundi sa Ama ka makikinig sa tuwina at sasabihin mo, tulungan ka. Kaya naman, sa bawat ginagawa mo, walang hirap na natatawid mo ang bawat araw. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag ang pagtupad mo at paggawa mo'y parang napipilitan ka lamang,
Sigurado, panghihinaan ka ng loob pag hindi mo pa nakamit ang gusto mo. Manghihinawa ka kapag hindi mo pa nakita ang hinihingi mo. Susuko ka na, bibitaw ka na, kapag palagay mo'y hindi yata ibibigay sa'yo. Subalit, kung totoo ka, nagluwat man, mananalig ka pa rin. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang Kristo ay ipinakita ang katotohanan ng pagbabata. Subalit wika ay walang makatutulad sa ginawa ng isang Hesukristo. Napapako sa krus, magpasa ng krus, hagupitin ng latigo, taraka ng tinik, magkandadapa at magkandadugo. Subalit, ang sinumang nagnanasa, natuparin ang kabutihan at magbagong buhay, may makakatulad sa ginawang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Alalaumbaga, patuloy ang pagpapaliwanag, patuloy ang pagpapahayag, patuloy ang pagdatal, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahan. 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 Buhay ba ang Ama? Mula sa gawa. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumindig ang isang Pariseong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan, at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas, na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit, nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ng mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, pag ninyong pakialaman ang mga taong ito, bayanin niyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit, kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Na pahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo sa pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Marami ang taong nagpapalagay sa kanilang gawa at kanilang sarili na sila ang tama at tinahamak naman ang iba. Subalit, paano mo matututulan kung ang Ama ang sadyang nagkaloob niyon? Nang dahil ugali na ng tao, ang humamak ng kapwa-tao, ang magsalita sa kapwa-tao, kung minsan may sinasabi, hindi mo na inuuri, hindi mo na sinusuri.
Mga mahal, ibigay niyo lahat sa Ama. Pabayaan niyo siyang humatol. At kayo may pandama na. Ibigay niyo lahat sa Ama. May mga taong ginagawa ang para sa kanila, subalit may layunin at hangarin. Ang Ama na ang bahala. Sapagkat siya ang may kaloob, siya ang may karapatang humatol. Subalit ang bawat isa, pinapatnubayan ng Espiritu ng Ama, lamang dito napapatotohanan ang totoo sa Kanya, binibigyan niyang kaparaanan sa anumang kagipitan upang makadaan sila sa maluwag at tama't pamamaraan niya ang matutupad. At ito ang pawang katotohanan. Kaya nga, hamakin ka man ng kapwa mo, lamangan ka man ng kapwa mo, dayain ka man ng kapwa mo, hatulan ka man ng kapwa mo, kung batid mo ang Ama ang siyang may gusto sa iyo at pumili sa iyo, at ang ginagawa mo'y naaayon sa Kanya, at pinagkaloob niya ang dapat gagawin mo at di ka tumutulad sa kapwa mo, marapat lamang tupdin ito. Sapagkat ang sino mang anak ng Ama na pinili niya ay may karapatan sa mga kapangyarihang ibabahagi niya. Lamang, huwag siyang gamitin para ipangalandakan sa sariling kapakanan. Sapagkat ang Ama pa rin ang siyang hahatol kanino man. Batid niya ang kung sinong anak niya at kung sinong malalim at mababaw. Kilala niya ang nasa tama at likong daan. Batid niya ang tama't tumpak, ang mga ginagawa at pawang kapaimbabawan. Kaya naman, ang tunay na sumasa Kanya, patag at tahimik at patuloy na gumaganap. Mga mahal, mananampalataya ba kayo ng Ama? Kinikilala niyo ba siya? Damang-daman niyo ba siya? Hindi kayo dapat patangay sa damdamin ng iba, kundi kung anong damdaming binuhay niya sa inyo, patuloy niyong gawin siyang maghari at manguna. Sapagkat kung anong damdamin niyang nilapat sa iyong damdamin, mararamdaman mo ang pawa niyang katotohanan. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sapagkat ang lahat ay minamahal niya, walang sino mang may karapatan sa kapwa niya, maliban siya. Kaya't ilagak ang katotohanan, tupdin ng marapat, Ama ang sandigan, Ama ang may karapatan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Pawang katotohanan, subalit kailanman, ang isinilang kay Maria, hindi maaring isiling pinimpetra, sapagkat walang dalawang ina para pagsilangan ng isang anak. Kaya't kung saan nagmula ang isa, batid ng lahat kung sino pinagmula nila. Kaya't kung tuwirang kayo'y iisasama, kapwa magkakaisa ang bawat pinili niya. Sapagkat kayo'y lahat ay anak na marapat na sa Kanya'y tumawag ng Ama ko, Ama ko, Ama ko, kung kilala ng tuwiran at ang Espiritu niya ang nagangkop at nagturo kung paano sa Kanya ay mangusap. Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may pandinig ay nakarinig, ang tuwirang sa Espiritu ng katotohanan, damang-dama sa kalooban. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat dagat man, hindi maaring matibay na barko ang sasakyan mo
nang dahil dalawa sila'y maglilipat-lipat ka. Kundi, kailangang iisa lamang ang sakyan mo sapagkat maaring kung maging dalawa, hindi mo na alam kung alin ang matatag at matibay sa kanila. Mga mahal, isang pananampalataya at pagtitiwala sa Ama, maaabot niyo ang katotohanan niya. Isang pagtanggap at pagkilala sa Kanya, maarok niyo kung sino siya na tunay na Ama niyo dito sa mundo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat bumili ka man ng ilaw at sinabi sa'yo, kapwa ang presyo, ngunit at pasubali, siguradong mayroong mas matibay sa dalawa. Sapagkat iba ang original sa imitasyon. At ito ang katotohanan. Kung batid ng tao ang katotohanan, tuwir ang tutok din ay ang pagpapakatotoo, sapagkat ang Ama ay totoo at tapat sa bawat saglit at sandali. Mga mahal, katotohanan ng sakit tinuturan. Walang dalawang buto na pagdakay tinalsik o tinalsak sa isang butas at pagkatapos sabay natutubo at parehas na malaki ang puno. Sigurado, kailangan mawala ang isa para makagapang na maigi ang ugat niya. O tao, talinghaga ko'y unawain nyo kung may pang-unawa kayo. Sapagkat kung ganang pagkatao, hindi mababati dito. Sinong may karunungang tupdin at sabihin niyaon? Kayo man, may katalinuhan, suriin nyo, winika ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, dito na iiba ang pangungusap. Kaya't ang may karunungan, batid ang pinagmulan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat sa inyo, malalim, sa akin ay mababaw. Sapagkat ang pinagmulan ng tunay na ugat, arok kung hanggang saan. Subalit ang sisilip at magmamasid, hindi niya ito masusukat. Pawang katotohanan ng sakit sinambit, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam. Kaya nga't dito masusukat ang totoo sa Espiritu ng Ama. May pangunawa at maliwanag ang pag-iisip niya. Damang-dama ang pinagmulan ng nangusap. Nakikilala ang kadaga kung sino ang pinagmulan. Mahal na mahal ko kayo, sapagkat hindi ito sasabihin ng demonyo at ni hindi ituturo ng tao. Subalit ang pinagmulan nyo, batid wikain ang kahit na ano. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yan ang patotoo. Kayo'y mahal na mahal ko. Yamang naituran ang marapat sa kanila. O aking amang walang kapantay na sinumang tao. Ibadya't ihayag sa diwa ng totoo. Mapapatutahanang kinilala't nakilala ka nila. Buhay po bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw magpakailan paman, o tao kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Puso nyo ay ilaga
sa amang magpapatibok ng daloy ng inyong mga ugat, kaya niyang painamin, pagagaanin niya ang inyong damdamin, kung tuwirang siya ang inyong kinamtan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto na tuwiran. Walang bagay na masisilayan na di sa Ama nagmula, mga ginamit na mga material sa kanyang nilikha doon nagmula. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, kung gayong batid nyo ito, magbulay ngang totoo. Anong magagawa mo, o tao, kung ang Ama ang kikilos sa'yo? Anong matututol mo kung anong nasa niya sa'yo? Kaya't gawin mo marapat sa niya. Nakalugod-lugod ito, magagalak siyang totoo. Ituturo niya sa iyo ang tama't tumpak sa buhay mo. Hindi man lahat sa paligid mo maging kausap at mga nakasama mo sa'yo'y totoo, tapat o anak niya, ikaw ay magpakatotoo sa kanya. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, damhin nyo sa kalooban ang pag-ibig ng Ama na bumubuhay sa lahat ng patay. Damdaming pinaghari, yaoy wala nang dapat at marapat, na nasisilayan siya tamang pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang taong marunong sa pagtatanim, batid niya kung gaano ang agwat ng mga punong malalaki na lalaking batid niya, kung papaano ang sukat upang hindi sila manikip ang ugat. Malaya silang magsisibol at lumalim na lahat. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ang may pandinig ay nakarinig. At ang tunay na may-ari ng mga puno, maaari niyang pagsamahin ang mapait at matamis na buto upang makita niya kung alin ang lalago sa kanila. Sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaong baga, niloloob ng Ama pagsamahin ang mabuti at masama upang mapakita ang katotohanan at makita niya kung sinong totoo sa Kanya. Sumayin niyo ang paghahari, malubos kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang taong nagpapakatotoo sa Kanya, sino man ang naging kasama, hindi matatangay pagdaka kung tunay na mabuti ang taglay niya. Kaya nga't nang ibaba ang isang mabuti, sino man ang nakahalubin at nakasama, hindi nakasama sa kasamaan, kundi pinanaig ang kabutihan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mga mahal, patotohanan niyo sa Ama ang kabutihan ninyo, pakita niyo sa Kanya na mabuting anak kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Nek karameneyahanam. Buhay nga po ba ang Diyos? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kay buti ng Ama, salamat po sa Kanya. Dahil ako isang mangmang, binigyan niya ako ng mga matatalino na tunay nilang tatanggapin ako maging sa aking kaabahan at sa ganito kong katauhan. Kaya salamat sa mga lingkod na sa akin ay nagpakatapat at nagpakatotoo. Salamat sa iyo, Teacher May. Bagamat wala pa siyang uniforme, subalit tumutupad na siya. At maliwanag na patotoo ng Ama na hindi ako ang pumili sa Kanya sapagkat iba't ibang gampanin ang ginagampanan nila, subalit kaugnay pa rin siya sa gawain ito. Kaya, nang dahil siya ay tumutupad sa gampanin at tungkulin sa gawaing pinundasyon sa dambanang ito, tunay na naabot po niya kung ano ang marapat niyang tupdin, bagamat di ako nagsasalita sa kanya. Totoong totoo po. Sino man sa kanila, hindi ko sila inatasan. Wala akong sinabihan, gawin mo ito, gawin mo yon, sapagkat ayaw kong kondenahin ang aking mga kasamaan. O manduhan baga, sapagkat wala akong karapatan na manduhan ko sila. Ako'y walang bayad at pasweldo kanino man. Subalit ang pandama po ang kailangang umiral. Kung tunay kang kaangkop sa gawain ng Espiritu ng Ama, hindi ka man pagsabihan alam mo. Sapagkat binigyan ka niya ng kaisa at magkaisa kayo ng damdamin at layunin. Kaya maraming salamat sa iyo. Salamat po sa pag-ibig ng Ama. Salamat sa mga kaps, totoo pong patotoo lang. Kahit ang mga kaps, hindi ko po sinasabihan, mga kaps, eto gawin ninyo ito, gawin, nakamasid lang po ako sa kanila. Tinitingnan ko lang baga, kumbaga, nandun lang ako kung kailangan nila yung suporta ko, at yung sasabihin, doon lang po ako kumikilos. Subalit, hindi ko po sila inutusan sa lahat ng ginagawa nila, sapagkat alam ko, dahil isang espiritu kaming pinagmulan, ang espiritu na yon ang mag-uudyok sa kanila para tupdin nila kung anong dapat na tungkulin. At yan po ang pawang totoo. Kung may sikreto ang tao, may sikreto ang Diyos. At bawat hinirang may kanya-kanya pong kaloob. Halimbawa sa akin po yun. Walang makakaagaw ng sino man. Maliban ang nagbigay at nagpahiram sa akin ng aagaw, ay mawawala ito sa akin. Subalit kung nakikita niyang tapat at totoo ako, ba't agawin? Ba't kukunin? Ba't babawiin? Kaya kayo man po, kung magpapakabuti at magpapakatotoo lamang lahat, Ama, ba't babawiin niya sa inyo ang lakas na gagamitin niyo sa mabuti? Kaya't habang nabubuhay kayo, yung pahiram na lakas na yan, ipagkakaloob niya para magamit niyo sa mabuti. At maging ang talino. Wala po akong pinagtanungang tao sa lahat ng ginagawa ko sa dakong ito. Maging matalino man si Mami Beth at si kapatid na Rick, si kapatid na Mario. Sila ang matatalinong mga lingkod sa dakong ito na may posisyon sa kanilang mga trabaho. Si kapatid na Josie, kapatid na Marie, kapatid na Per, matatalino po yung mga tinapos nila, may tinapos sila, ako wala. Subalit, salamat sa Ama. Dahil ginalang nila ako, kapatid na Gloria, salamat sa ginagampanan mo. Kapatid na Vicky, maging sila pong mga nasa Japan na naglilingkod, kahit saan, lahat po ng kaparte na naglilingkod sa dakong ito. Lahat po ng pagkilos nila, ng ginagampanan nila, wala akong inutos sa kanila, wala akong sinasabi sa kanila. At pinupuri ko ang Ama, pinasasalamatan ko siya
Kapatid na Vicky, halika dito. Panahon na po para makilala nyo talaga sila. Isa po siya sa naglilingkod sa Japan. At ito ay, ang paglilingkod po nila hindi pare-parehas. At kung ako po'y walang talinong magbabahagi sa kanila at wala akong kapangyarihang ibahagi ito, kaya maliwanag ko po sinasabi sa kanila, kung ano ang pinagkaloob sa inyo, mahalin natin lahat. Gamitin natin sa mabuti, na hindi na kailangan sabihin pa natin nagpapakabuti tayo. Kundi bayan mo ang amang magpakilala sa atin. Sapagkat yun ang totoo, di ba ga? Makikilala ang gawa nila, ayon din sa kanila. Kaya, sa pamamagitan po ng pagsusumikap nila, patuloy na ginagampanan nila yung pagbibigil, nararagdagan naman sila. Salamat sa Ama. At, ni minsan, hindi ko po sila inatasan, no? Sinabing, gawin nyo ito, gawin. Tulad ngayon, naghandog si Teacher May. Tulad niya, nagpapahalaga po sila sa gawain. Salamat, purihin, purihin, purihin po ang Ama. Sapagkat alam ng Ama, wala akong kakayahan. Ngunit siya, may kakayahan. Hindi ko na po kailangan patindigin lahat ang bawat isa. Alam nila ang ginagampanan nila, kapatid na Alan, si kapatid na Gloria, bilang guro ng mga choir. Ang IT team po, sa pasimula ni kapatid na Per, at hanggang sa sila'y maragdagan, si anak na Jeff, anak na Morris, anak na Abby, anak na Arlene, anak na Argel, anak na Raquel. Nauna po sa Yahoo, sa YouTube, si anak na Cathy. Maraming salamat. Maliwanag po ang Amang kumilos sapagkat ako'y walang kakayahan. Maraming salamat po sa ginawa ng Ama na pangako niya'y tinupad naman po niya. Na hindi ako pababayaan kailanman. Ngunit hindi ko po kailangan ipagyabang sa inyo na kung anong dinulog ko'y binibigay sa akin. Hindi na po kailangan yun. Sapagkat kung sasabihin ko po yung parang nagyayabang na ako sa inyo. Subalit tanging Ama ang nakakaalam, tanging siyang nakasaksi at saksi sa bawat sandali. Kaya maraming salamat. Nawa patuloy po na ipanalangin niyo ang bawat naglilingkod sa dakong ito. Nawa ay mapagtagumpayan ang lahat. Katulad po ng pagre-retreat na yan na inanunsyo ni kapatid na Beth bilang Mami Beth na tinatawag. Hindi rin po ako nagbalangkas niyan, basta't sinabi lang ng Espiritu kung anong dapat gawin, ganito, ganito. Sila na po ang mga nagsisikilos. May sinusugo po siyang mga anghel para ipatupad ito na hindi ko kailangang mangilak. Salamat sa Ama. Yan po ang maliwanag niya sinabi sa akin noon. Constancia, wag mo akong ipanglilimos sapagkat ako magsusugo sa iyo ng marapat na nakakaunawa sa gawain mo at bilang pagkatao mo. Maniwala po kayo sa hindi, ang Diyos Ama ay nakatungo at naririnig niya tayo. Mahirap magdaya, mandaya. At pawang katotohanan lamang po sinasambit ko. Bakit? Panahon na po at kaarawan niya ngayon, at ito naman po ilang araw lang lilisan na, kaya kailangan ay may siwalat kung ano pong kalooban ng Ama. Sa kanilang lahat na nagsusumakit, nagsusumikap, sa inyong lahat, mga choir, kapatid na Glo, kapatid na Alan, sa inyong lahat, mga Caps, hindi man araw-araw sabihin ko sa inyo ang laman ng puso ko, laman ng isip ko, tanging Ama ang nakakaalam. Hindi ko man kayo hayagang bawat isa'y nakakausap, subalit ang Ama, dinig at nakikita niyang lahat ang aking hinaing at ating ginagawa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga Caps, sa pamunuan ng Caps, sa inyong mga kasama, mula kay kapatid na Mario na matibay
na nauna. Salamat kapatid na Mario, na sila po noon ay ilan, ngayon ay siya nakatira. Subalit kung susuriin nyo, nung una, siya ang mahuli at siya ang mawawala. Ngunit, mali ang paghatol ng tao, sapagkat kapag kumilos ang Diyos, walang imposible sa Kanya. Siya ngayon ay narito. Buhay ba nga, Ma? Kaya salamat, kapatid na Mario. Kung pairali niya po yung talino niyang pangtao, abay, sino ako para sumunod siya? Ngunit salamat po sa Ama at hindi niya pinairal ang pagkataong katalinuhan, kundi ang pakikipagtotoo niya sa Diyos. Salamat sa inyo, mga minamahal na kapatid. Tandaan ninyo, hindi kayo sa akin naglingkod, kundi sa ating Diyos Ama. Sa inyong lahat, mga choir at team, Raquel, anak na Kati, kailanman hindi malilimutan ang anuman na ginampanan ninyo sa gawain ito. Sapagkat, kung sino ang nagpalalim, siya ang nagbalangkas at nagbuo. Kung sino ang nagpalago, siya ang nagbahagi at nagkaloob. Kaya, siya lamang ang makatitibag at makawawasak. Maraming salamat po. Maraming pamamaraan ng Ama. Salamat sa inyo, mga kapatid sa iba't ibang bansa. Kapatid ko, kapatid na Aw, kapatid na Baby, kapatid na Pat, marami. Pagpaumanhin ko minsan nabablackout, walang binabahagi mga pangalan. Ay kapatid na LP, kapatid na Agnes, kapatid na Gina, kapatid lahat kayo na nasa malayong dako. Kung papaano kayo ipatuloy na bagamat hindi nagkakausap, nakakapakipagniig sa bawat isa. Salamat sa pangunawa ninyo kung di ko kayo natutugunan sa inyong mga mensahe na pinaabot sa akin. Sapagkat di ko na rin kailangan baybayin kung ano ginagawa ko bawat araw. Ang mahalaga, ang Ama nakakakita sa lahat ng ginagawa ko. Siyang nakababasa ng aking isip, siyang nakatatarok ng aking damdamin, at bilang tao, ang hiling namin sa inyo, patuloy mo kaming ipanalangin, patuloy niyo po kaming ipanalangin lahat dito ng mga naglilingkod. Sa gayon, patuloy naming magagawa kung anong nararapat para sa mga pinaglilingkuran na katulad ninyo at sa kalooban ng Ama. Sa inyong lahat, hindi man kayo magsalita na diretsuhan at harapan sa dakong ito. Ano man ang laman ng isip, damdamin nyo. Sa Ama nyo ilagak, siyang sa inyo ay tutugon at gaganap. Pagpalain kayong lahat. Sa inyong lahat, mga minamahal na mga pasyente, mga kapatid na sugo ng Ama, nawa, ang pagtungo nyo dito ay huwag lamang kayo maghintay kung ano ang kagagaling ng inyong karamdaman. Marami nagsasabi, ba't pupunta rito, hindi naman nagpapagamot, wala naman sakit. Alam niyo po, kung nararamdaman niyo lang tuwiran ng Diyos, kayo mismo makapagsasabi sa sarili niyo, kung ang dakong ito ay dapat bang tunguhan o hindi. Subalit wala na ako sasabihin sa inyo, na kayo pumarito, sapagkat akitin ko man kayo't anyayahan, kung di kalooban ng Ama na kayo pumarito, at wala sa damdamin ninyo, walang silbi. Kaya, sa bawat araw, hinihiling sa Kanya, wala man akong mahiyain sa inyo na anumang bagay na makakain. Subalit, ang pagkain ng kaluluwa, patuloy sa inyo, hinaan. Pagpalain kayo. Teacher May, pamigay nyo na yan. Alam kong may... Ayan, binigyan na kayo ng sisidlan, manalig kayong mailalagay. Magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo
naghihintay. Alam kong di ringgin kayo. Salamat kapatid na Ampi sa iyong pagtanggap sa misyon ang paggawa ng libro. Alam kong di ringgin kayo ng Ama pagkat winika niya manalik ka na bawat araw ako sa inyo may nakalaan mayroon ka magandang mangyayari sa inyo aking mga minamahal mayroon ka magandang mangyayari sa inyo manali umangkin at tanggapin. Buhay nga po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Ama? Oh. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Pamigahin na lang, baka matusok ang Sige, pamigay nyo. Ba, ganda. Pwede po ba? Ito ay pipili na lang kung sinong kalooban na sa mga hinirang. Sige. Gamitin. Sige na nga. Mag-silver ka na. Tagumpay ng buhay sa inyo ibibigay. Manalig kayo ng tuwiran. Huwag namang magdamdam ang di mabibigyan. Kundi patuloy na kayo ay umasa. Halina, halina kayo, namnamin sa tuwina ang alay ko. Halina, halina kayo, magnilay, magkulay, magtanto kayo. Purihin, purihin, purihin ang bawat isa. Purihin, purihin. Maibig pong kahulugan yan. Hindi ibig sabihin binigay yan, ganun lang. Purihin kayo. Hinirang ka, sige, bibilang kita, baka hindi mo makaya. Purihin, purihin, purihin ninyo ang Ama. O, sa'yo ang basket. Buhay po ba ang Ama? Mga minamahal, kung minsan malinis ang pag-iisip mo, malinis ang hangarin mo, tama ang sinasabi mo, sa may dinadalang damdamin at mayroong iniisip na iba, binibigyang masama. Buhay po ba ang Ama? Subalit, isa lamang po ang masasambit ko sa inyo.
Kung ano ang kalooban ng Ama na tutupdin at gagawin sa dakong ito, siya lamang pong gagawin at sasabihin. Bahala kayong mag-isip, wala po akong pakialam. Kung isipin man ninyo na totoo kaya yun? Bakit ganon? Bakit ganyan? May mga taong naghahanap sa kanilang sarili, ngunit ang ginagawa nila, hindi nila alam na nakasasakit ng damdamin. Buhay ba ang Ama? Kung ika'y mapaghanap, alalahanin mo at isipin mo, ano ba ginagawa mo? Ikaw ba'y hindi marunong manakit ng kapwa mo? Ikaw ba'y hindi nakasasakit ng damdamin ng kapwa mo? Kung nakasasakit ka at may ginagawa kang hindi tama, huwag kang magdamdam. Sapagkat maliwanag ang patotoo ng Ama, kung ano ginawa mo, gaganti sa'yo. Sa makatuwid, mga minamahal, upang walang maging masama ang pag-iisip at damdamin kayo, ang kamti ninyo tanggapin ay ang katotohanan sa puso nyo. May mga taong mapagparatang, mapagbintang. At pawang katotohanan sasabihin ko sa inyo, yung iba naririto, sumusuri lamang, tinitingnan pagkatapos may pinagkukwentuhan, may pinagsusumbungan, may sinasabi ganito, ganito. Wala po akong pakialam. Basta ang mahalaga, ginagawa ko lamang po at wala akong sinasagasaan, ni wala rin akong pinarurunggitan at pinatatamaan, kung ano lang ang tama at marapat, bahala kayong mag-isip. Ang mahalaga, gagawin ko ang gampanin at tinata sa akin. Ngunit at pasubali, kung ang kapwa ko'y gayon ang gagawin at ganun ang ginagawa nila, wala rin po akong pakialam. Ang pinakikialaman ko, itong sa akin ay gampanin. Sapagkat kung babahiran ko pa at sasamahan ko pa ng ibang pag-iisip ang aking isip sa dami ko ng ginagawa, magkakalito-lito lang ako. At baka maaring magkasala. Sapagkat kung ako magtatanong at maghahanap, marami po akong itatanong at hahanapin. Lalo na sa aking kalalagayan. Tama po ba? Sapagkat, hindi po ba may kasabihan, yung mga tao na walang pangunawa, ang mahirap daw ay maramdamin? Hindi. Kung nasa mabuti kang katwiran at nasa mabuti kang ginagawa